Ito bago ang lahat, Happy Valentine's muna ho. Kasi Valentine's po ngayong araw na ito dito sa Pilipinas, February 14. Dapat mangibabaw ang kulturang Pilipino na may malaking puso para sa kapwa. May pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa gobyerno, may pagmamahal at malasakit sa ating mga batas at pamahalaan. Okay? Happy Valentine's po sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers ng aking mga channel. MA Pinoy TV, ito po yun. At yung isang channel natin, Mike Abe Opinions. Pero ito yung ating pag-uusapan. Naku, hindi po makamove on ang mga kritiko ni Pangulong Marcos sa isyu ng suka. Dahil sa suka, lalong umasim ang mukha nila. Alam niyo yung isyu ng suka, yan ang talumpati ni Pangulong Marcos dun sa Ilocos noong unang araw ng kampanya. Na meron daw inutusan lang magdala ng suka ay naging kandidato na. Ayan sabi ng Pangulo. Aba, sinakyan ng mga kampo ni Duterte. Si Rodriguez, si Bato de la Rosa, sino ba? Itong si Marcoleta tungkol dito sa suka. Pero ang isang nakapagtataka, ang babaw naman ito, attorney pa naman. Sabi nitong attorney JB Hinlo, sa bakit hindi ko kilala ito. Sino ba ito? Ha? Para daw hindi ma-impeach si Sara, iboto raw yung mga kandidato ni Duterte, sila. Para daw hindi ma-impeach. Ano ang ibig sabihin nun? Gusto nilang maging senador para pagtakpan si Sara? Eh, ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Hindi trabaho ng senador na magbigay ng proteksyon sa isang pamilya. Hindi trabaho ng isang senador na ibaliwala ang rule of law. Ang impeachment process ay nasa ilalim ng saligang batas. Pero ang sinasabi nitong mamang ito, abogado pa naman, kung gusto raw huwag ma-impeach si Sara, iboto sila. Wow! Anong klase yun? Ha? Ibig sabihin, tumatakbo sila, nahingi ng boto sa taong bayan para manalo, para bigyan ng proteksyon ang mga Duterte. Hindi sila nakatingin, itong abogadong ito, sa ibang issue sa Pilipinas. National security, West Philippine Sea issue, seguridad, ekonomiya, kahirapan, at marami pang iba. Ang tangi lang yung sinasabi, ganon. Hindi ma-impeach si Sara pag sila daw ay ibinoto. Wow! Hindi sila tagapagtanggol ng bayan. Tagapagtanggol pala sila ng Duterte. Kaya sila tumatakbo. Anong inyong masasabi niyang grabe? Eto, pakinggan po ninyo yung ilang pahayag nitong mga kandidato ni Digong. Ang inyong Digong Duterte. Pakinggan po ninyo. Representative Rodante Marcoleta. Ang suka, yan. Ang kalaban ng tanso. Yan, si ano ito? Si Vic Rodriguez. Ayan, oh. Rodriguez yan. Tanso naman ang kanya. Ang suka, ang kalaban ng Peking Ginto. Ayan, oh. Diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing pilihin sa Marcoleta yan. Marcoleta. Ayaw ng West Philippine Sea. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Ang nakabimbing impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte, ang binida ni Atty. JB Hinlo. Ayan, si Hinlo. Gusto niyo ba na ma-impeach si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador natin this 2025. Ayan, oh. Nagbabalita mula sa frontline. Yun lang pala ang gusto nitong attorney Hinlo ba yun? Hindi ko nga kilala eh. Ha? Attorney JB Hinlo. Gusto ba niyong ma-impeach si Sara Duterte? Hindi, sabi na sa mga audience niya. Iboto niyo ang mga kandidato. Sila daw ng mga kandidato. So, ibig sabihin, iboto niyo kami, amin bibigyan ng proteksyon ng mga Duterte. Iboto raw sila para bigyan ng proteksyon ang kanilang partido at ang mga Duterte at si Sara. Yun lang ang gusto niyo? Babay na. Hindi kayo iboboto ng taong bayan. Tandaan niyo ang sinasabi ko. Hindi kayo makakakuha ng enough vote kung ganyan ang inyong agenda. Kasi hindi yan kailangan ng bansang ito. Ang kailangan ng bansang ito ay yung makakatulong ang mga senador, ang gustong maging senador sa problema dito sa ating bansa. Hindi yung dagdag na problema. Hindi namin kailangan ng bagong problema. Hindi namin kailangan ng lumang problema.
Ang kailangan ng lahat ng Pilipino at ng mga viewers dito at subscriber ng aking mga channel, pagbabago para sa kaunlaran. Pagbabago para sa katahimikan. Pagbabago or bangon Pilipinas, bagong Pilipinas, magandang imahe ng Pilipinas, kaunlaran ng Pilipinas, national security at international security. Yan ang kailangan natin. Hindi yung ipagtanggol lang ang kapartido, hindi yung maging senador para ipagtanggol ang isang pamilya, ipagtanggol ang palamura na grupo, mapanlait, mapanirang grupo, ang gusto nilang nang ipagtanggol. Wow! Mamamayang Pilipino, kayo yon. Mga butanteng Pilipino, kayo yon. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, gumising kayo. Huwag kayong pabudol, huwag kayong palinlang sa ganitong klaseng mga tao. Hindi natin kailangan yan. Sa aking opinyon at analisis sa isyong ito, hindi para sa bansa ang kanilang galaw. Alam mo na ang kanilang galaw. So, kaya sana matuloy na ang impeachment para humatapos na ito. Kung guilty or not guilty, malalaman natin after trial. Kaya sana gumalaw na ang mga senador sa kasalukuyan para hindi na umabot at hindi na magkasisihan na pag ito palang kampong nila na mga Duterte ay nanalo, yan ang kanilang layunin. Harangan, proteksyonan si Sara Duterte. Yan pala ang kanilang gustong gawin. So, lalo pong nagising ang taong bayan dito. Kailangan nating iboto ay yung makabayan na totoo. Tutulong kay Marcos, kay Pangulong Marcos ng totoo. Hindi yung nagkukunwari lang. Hindi yung nagsipsip lang. Hindi yung nagbalingbing lang. Kailangan yung totoo na tumutulong kay Pangulong Marcos. Dahil pag sila pala'y nanalo, itong mga nagbalimbingang ito, nagsipsipang ito, mga nagkukunwaring ito, ang kanilang puproteksyonan ay yung nakaraang gobyerno pala, hindi ang kasalukuyang gobyerno. Big challenge ito sa mga butanteng Pilipino. Kung 70 million ang voters na Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang mga Pilipino sa abroad, magpakatalino po kayo. Pangalagaan ninyo at proteksyonan ninyo ang kabataan Pilipinas, ang Pilipino, ang inyong mga anak at mga apo. Hindi yung kasalukuyang nakapwesto. Kailangan ang kinabukasan ng darating na panahon ng ating pangalagaan. Huwag yung makasarili. Huwag yung iisang pamilya. Inuulit ko, ang pinagtatanggol at pinoproteksyonan. Kasi ang Senado ay napakataas na opisina. Institusyon ito. Maging halimbawa ito, magandang halimbawa ito para sa kabataan. Hindi yung personalan, panlalait, paninira, at pagtatanggol sa mga taong dapat sumasailalim sa kapangyarihan ng ating batas. Please like and share ng video ito. Di lumabas na yung mga tunay na motibo at goal nitong mga pinag-deliver lang ng suka na kandidato sa pagkasenador ng PDP laban para ipagtanggol lamang si Sara Duterte at ang kanyang ama na si Digong Duterte. Lalong hindi mananali ang mga yan kasi nga po, 'di ba, hindi sila kumakandidato para magsilbi sa bayan. Kumakandidato sila para magsilbi kay Digong at protektahan si Sara at nang hindi ma-impeach. Kaya lang medyo malabo na, 'di ba? Medyo alam na po ng mga Pilipino kung ano ang motibo nitong mga tukmol na to, mga kumag na to na pinag-deliver lang ng suka kumandidato na sa pagkasenador. So nako, marami pa po tayong mabubuking diyan, marami pa po tayong malalaman diyan na mga motibo nila, lalo na kapag nagtagal na ang pangangampanya. So yun lamang po, maraming salamat. Bye-bye.